Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-uusapan lang po natin itong pagkakaaresto dito kay Diwata. Ito yung sikat na street vendor sa Pasay, ang kung tawagin ay Diwata Pares Overload. So ito yung pangkain ng pagkaing masa po ito, especially ng mga rider na alam natin na bumibiyahe araw-araw. So diyan madalas pumupunta para kumain dahil nga masarap daw yung Pares Overload ni Diwata. Pero dito makikita natin na nagkaroon siya ng warrant of arrest. So inaresto po si Diwata dahil sa kasong slight physical injury. Ngayon dito, mapakita lang naman natin nando ba yung proper na pag-aresto sa isang merong warrant of arrest. Kasi 'di ba maalala ninyo na naging topic yung pag-aresto dun sa kay Sir Rapi Tulfo, yung bonnet, mga kawani ng PNP, mga nag-aresto ng mga nakabonet na walang dalang warrant of arrest, pero sabi nila may warrant of arrest pero hindi lang dala dahil yung may hawak ng warrant of arrest hindi sila yung umaresto. Ang umaresto yung mga gumagawa ng surveillance. So dito papakita lang po dito ano ba yung proper way ng pag-aresto. So ginamit lang po natin example itong kay Diwata dahil maganda yung pakikitungo ng mga umaresto dito kay Diwata. So panoorin po natin. May office ka na pala dito madam Mga operatiba kami ng ano. Para formality book na dito. Ako ang chief ng warrant ng SAM. Ngayon, kasi, meron ka kasi warrant pa rin, way back 2018, pero existence pa. Saan lugar yan? Ang complainant mo ay ikaw ba si Deo Balbuena? Matagal na yan Okay. Oo, tagal na. Alam mo itong kaso nito. Naayos ko na yun, alam ko Rogelio Magallanes. Pero ngayon, So ito, pinapakita lang dito yung tamang pag-aresto. Ngayon ito, mahaba yung video, medyo binawasan natin. Ito yung kinausap muna nila dito si Diwata. So inilayo muna nila sa crowd dun sa mga kumakain para maiwasan yung magkaroon ng tension or magkaroon ng hindi magandang kung ano man yung magiging reaksyon. Kasi naaalala ninyo itong si Diwata ay medyo sabihin natin na di-discriminate ng mga time na medyo pausbong pa lang yung kanyang negosyo. Kasi nga madalas na nagkakaroon ng clearing operation, napapansin niya o napapansin din ng mga parokyano niya na bakit siya lang yung kiniklear o yung bakit siya lang yung pwesto niya lang laging tinatanggal dun sa Pasay. So ngayon dito, inilayo muna nila rito si Diwata para alam niyo mabawasan yung tension. Right? So after na mailayo nila, saka sila nagpakilala. So inabot yung ID, nagpakilala kung sino yung kung ano yung purpose nila. So yan yung tamang proseso para at least hindi nabibigla yung inaaresto. Unlike yung nareklamo doon kay Senator Rapi Tulfo, yung mga pulis na nang aresto na nakabonet, 'di ba? So malayong malayo. Ito yung ito yung tamang proseso na nakikita kong magandang proseso na ginawa nito mga kapulisan natin dito sa pag-aresto dito kay Diwata. So sana wag nating muna isipin na kaya inaaresto si Diwata rito dahil ano naman siya rito parang ginikipit na naman siya. So hindi po. So inaaresto si Diwata dahil meron siyang existing warrant of arrest. Medyo matagal na to, yung nga lang syempre kapag may warrant of arrest hangga't di mo naman naayos yan, existing yan. Talagang gumagana yan at andyan yung mga warrant of yung mga pulis na humahanap sa mga may warrant of arrest. So ang kaso niya lang naman dito is slight physical injury. So mababa lang naman yung kaso na to. Yung nga lang may kasama pa rin namang kulong. Pero may iwasan niya kapag nakapagpiyansa siya. So dito mababa lang naman yung piyansa, 3,000. Kayang-kaya niya yan. So, ang laki-laki ng kinikita ni Diwata. So, bariya lang yan. At the same time, kaya niya nang kumuha ngayon ng abogado. So, hindi na siya masyadong kakabahan. So, anyway, balik po tayo doon. Ito yung tamang pag-aresto na ginawa ng mga kapulisan. Unang-una, inilayo muna niya sa crowd itong si Diwata para maiwasan yung magkaroon ng tensyon.
Pangalawa, nagpakilala na kagad yung pulis at sinabi nila kung ano yung purpose nila at bakit nandun sila sa area na to at bakit siya inaaresto. 'Di ba? Ito yung magandang proseso na ginawa itong mga kapulisan na to. So, saludo po ako dito sa mga kapulisan na to na ah, kumbaga sumunod sila sa protocol na walang nang walang inaargabyado kasi kung naargabyado ito si Diwata, pwede siyang humingi ng tulong kay Senator Rapi Tulfo para maimbestigahan itong mga pulis ito. Pero sa aking palagay, ginawa naman ng ating mga kapulisan dito yung tamang proseso ng pag-aresto. So tuloy po natin. Verify natin sa court. Ito nga, pina-certified namin. April 8, 2024. Existence pa. So, kailangan natin iserve ito. Pero hindi naman natin kailangan yung maging, Dito naman kami para, ayusin na lang namin din. Natin. para makapag-piyansa ka rin agad. Matagal na yun, alam ko. Tingnan nyo, tinuturuan pa ng mga kapulisan kung anong gagawin niya. So, nabawasan yung yung pagpapanik ni Diwata dahil malamang sa iniisip niya na panibagong panggigipit na naman to sa kanya dahil siyempre parang may trauma siya rito na na lagi na lang siya yung pinupunteriya ng clearing operation, lagi na lang pinupunteriya siya ng mga, alam niyo na, may mga kahit sa namang larangan meron talaga mga basher, so pwedeng gawa-gawa lang yung pagka-arresto na yan. So, pwede rin iniisip niya, baka ginamit lang yung dating kaso na yan para lang siraan siya. Pero yun nga, kagandahan sa ginawa na itong mga kapulisan na to, tinurukan pa siya kung anong dapat niyang gawin. So, meron pa nga dito, sinabi pa nga ng pulis na hindi na siya kailangan pusasan. So, sumama lang siya ng maayos, dadalhin siya sa munisipyo, doon magbabayad na siya ng piyansa para at least makabalik na agad siya, hindi na siya kailangan ikulong. So dito talagang saludo tayo dito sa mga kapulisan na hindi lang talaga sila pumunta diyan para lang mang-aresto, kailangan pusasan kagad, maging brusko sila. So dito pinapakita lang nila na ang mga kapulisan natin talagang alam niyo na hindi talaga lahat na na hindi maganda ang ginagawa. Marami talagang pulis na sumusunod pa rin naman sa protocol, kung ano yung tamang proseso. Iilan lang talaga yung mga pulis na mga bugok na hindi sumusunod at gumagawa ng hindi maganda. Yun nga lang, nadudungisan pa rin po. Sabi nga nila, di ba? Kahit isang pulis lang gumawa ng kalokohan, since suot niya uniforme ng PNP, ang nadadamay buong PNP. So, nadidisregard na yung mga ginagawang magaganda ng mga kapulisan natin. Katulad nito, di ba? Hindi nila hinaras si Diwata. So, unang-una, nilayo nila sa crowd. Nagpakilala sila, hindi sila nakabonet. Sinabi nila kung anong purpose nila at sino yung nagreklamo. So, kung kailan pa nangyari yung kaso na yan, tapos tinuruan nila kung anong dapat niyang gawin para makapagpiyansa kagad at makalis kagad or maayos kagad yung problema na yan. So, ganito yung dapat na para hindi kagad pag inaresto ng mga kapulisan ang isipin kagad na inaaresto baka hindi na siya makauwi ng buhay. Kasi usually ganyan ang nangyayari, di ba? Lalo na ang kaso na related sa drugs, malamang sa malamang hindi na makakauwi ng ng buhay dahil pwede sabihin ng laban na. Katulad nung yung sa Bonnet Gang, 'di ba? Pinasok yung bahay, hindi naman yun yung i-aresto nila since nagulat yung may-ari ng bahay. Siyempre, ano ba naman yung magiging first impression ng isang tao kapag may pumasok sa bahay nila na nakabonet kahit magpakialam pulis, siyempre magkakaroon ng konting tensyon. So dahil nga sa nangyaring yun, kinasuhan ng direct assault yung may-ari ng bahay, inaresto, kinulong. 'Di ba? Yun yung maling ginawa. At the same time, walang dalang warrant of arrest. Itong mga umaresto kay Diwata, kompleto. May naka-uniforming police, meron naka-sibilyan, nagpakilala, inilayo muna sa crowd, pinaliwanag kung ano yung dapat niyang gawin, tinuruan pa siya para hindi mawala na yung pangamba niya, yung takot niya na baka anong gawin sa kanya. 'Di ba? Dito medyo makikita niyo sa dulo, medyo
nakikooperate naman. Ito naman yung maganda kay Diwata dahil nakipag-cooperate siya na nawala yung ano niya, yung takot niya dahil nga yung mga kapulisan natin, tinuruan siya kung anong gagawin niya. Na yan eh, naayos ko na yan. Okay, so for the sake of formality, kasi ito ay matakot. Pababasa namin sa sama na namin sa iyo. O yun, hindi na kailangan natin po sa sandok. Oh, wag na, wag na. Basahin mo sa kanya yung kanyang Miranda. O ayan, di ba, sinabi ng pulis na hindi na siya kailangan pusasan at the same time ito, babasahan pa siya ng Miranda rights. Hindi kagaya ng sinasabi nila na kahit sino daw pwede namang aresto at kailangan basahan ng Miranda rights. Ito, makikita rito, bago arestuin si Diwata, dapat nga kung tutusin, dapat pusasan siya rito eh. Pero dahil nga mababait yung mga kapulisan natin, hindi siya kailangan pusasan. Binasahan na lang siya ng Miranda rights. So ito, pakinggan natin kung paano binibigkas si Miranda rights. Doctrine, kasi ng ano. No, por ano yan? Ano yung muna siya kung siya yun? Anong pangalan mo? Deo po. Apelido? Balbuena. Deo Balbuena. Kami ang personnel ng Warrant and Subpoena Section ng Pasay City Police. Sa pamumuno ni Police Lieutenant Macarona, Chief Warrant and Subpoena Section. Kayo aming inaaresto sa bisa ng warrant of arrest na inihain ni Judge Alan Ariola ng MPC Branch 48 Pasay City sa kasong physical injuries. Kayo may karapatan manahimik, magsawlang kibot, magkaroon ng sarili mo pinagkakatiwala. Abogado. Slight physical injury. Ikaw may karapatan manahimik, magsawlang kibot, magkaroon ng sarili mo pinagkakatiwala ang abogado. Kung hindi mo kaya, sabi siya ng abogado, ang gobyerno ay pagkakalabang ka ng isa ng libre. Ikaw rin ay may karapatan na sumailalim sa pagsusuri ng sarili mong pilit. Hindi, kung ikaw ay walang kakayahan, ang gobyerno ay pagkakalab sa iyo ito muli. Lahat ng iyong sasabihin ay maaaring gamitin para o laban sa mga hukumang sa Pilipinas. Naiintindihan ng mga karapatan mo ito, sama ka sa amin, arestado. Hindi po, ayusin po natin. So yun, binasahan po siya ng Miranda rights, which is yun po yung tamang paraan ng pag-aresto. Hindi kagaya nung ginawa ng mga taga-bonnet gang ng PNP na ibis na basahan ng Miranda rights, sinampahan pa ng kaso ng direct assault. Di po ba? So ito yung magandang ehemplo na dapat sinusunod ng mga kapulisan natin. So meron namang ako napapanood ng mga parang nagba-vlog din ng mga arresting officer din na mahinahon din, na maayos din na pinaliliwanag kung ano yung tamang protocol, tamang pag-aresto. So yun nga, binabasahan ng Miranda rights, nagpapakilala, andyan yung may kasamang uniform personnel para hindi na matakot yung mga aarestuhin. Hindi na masyadong, alam niyo yun, siyempre kapag ang aaresto sa'yo nakabonet, malamang sa malamang, talagang manginginig buong kalamnan mo. Siyempre, paano kung hindi ka na makauwi ng buhay? Sabihin, nanlaban ka na. 'Di ba? So, yun lang naman. So, pinakita lang natin dito ano ba yung tamang proseso ng pag-aresto. So, in example lang natin dito si Diwata. Uli, hindi ito parte ng panggigipit dito kay Diwata. So, ito matagal na siyang may warrant of arrest. So, hindi pa sikat yung kanyang pares overload. Meron ng talagang warrant of arrest. Nagkataon lang siguro na since, yun nga, dahil nga nakikilala na siya, nahalukay lang yung kanyang warrant of arrest. So, kailangan niya lang naman talaga ayusin yung problema na. So, slight physical injury lang. So, mababa lang naman yan. So, kayang-kaya niya lusutan niya. Baka nga maareglo na yan. Siyempre, pwedeng sa unang pagkikita niya ng nagreklamo, pwedeng aregluin na lang nila yan. So, pwedeng monetize na lang yung pagkikipagreglo or usapan na lang. So, madaling-madali lang po yan. So, yun lang po. Sana po nagustuhan niyo itong video na to. Ngayon, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, baka pwedeng palambing na rin. Kung papindot na lang subscribe button. Libre naman po yan. Palike na rin po. So, wala naman pong bayad dyan. So, maraming salamat po. Ingat po kayo lagi.